Okay, magandang araw sa iyo. Meron tayong isang tanong dito mula sa mga material na ating titignan at medyo mabigat siya. Sige. Ang tanong, anong mangyayari kapag ang isang walang hanggang persona, sabihin nating isang divine being, ay kusang piniling maging isang mortal? Isang nilalang. Oo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay iikot sa isang napaka-espesifikong ideyang theological, itong konsepto ng ikalawang persona ng Diyos na sadyang, ano yung term, binawasan ng kanyang sarili. Parang emptied himself, kanon. Tama, para bang isang hari na pansamantalang isinantab yung korona niya para maranasan ang buhay ng isang karaniwang tao. Oo, para maintindihan. At siksik sa mga talata mula sa Biblia ang mga source natin para suportahan itong argumento. Ang misyon natin na yun ay himayin yung lohika sa likod nito. Bakit? Ayon dito sa teksto, kailangan niyang maging nilalang para magmana. Yan yung susi. Anong kapangyarihan mayroon sa pangalang ito? At ano yung parang ripple effect ng lahat? At dyan mismo, sa salitang pagmamana, nakasalalay yung buong pundasyon ng argumento. Sa normal na buhay kasi, hindi mo naman mamanahin ng isang bagay na pag-aari mo na in the first place. Di ba? Oo naman, akin na yan eh. Eksakto. Ang punto ng material, dahil yung ikalawang persona ay co-owner na ng lahat, wala talagang konsepto ng inheritance sa orihinal niyang estado. Pero, noong pinili niyang maging tao, pumasok siya sa isang sistema. Okay. Isang sistema kung saan yung konsepto ng pagtanggap ng mana mula sa Ama biglang nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng legalidad. Kung wala yung hakbang na yon, walang konsepto ng pamana na mangyayari. Gets ko. So, parang isang legal framework yung buong plano. Okay, sige, i-breakdown natin yan. Sabi sa Hebreo 1:4 na isa sa mga susing talata rito, naging mas dakila raw siya kaysa sa mga anghel dahil nagmana siya ng isang pangalan. Isang pangalang higit na maganda. At malinaw sa mga sumunod na paliwanag na ang pangalang yan ay Jesus. Ito yung parang naging premyo o titulo na nakuha niya dahil sa ginawa niya. Eksakto. At dito nagiging detalyado yung mga source. Hindi lang ito basta isang pangalan eh. Ang argumentong binubuo rito ay yung pangalang Jesus parang naging isang... Isang susi? Oo, isang universal access key. Isang pangalan na may kaakibat na kapangyarihan, otoridad at funksyon. Halos lahat ng mahalagang transaksyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, ayon sa logika nito, ay kilagang dumaan sa pangalang yan. Ang kapansin-pansin dito ay kung paano binuo ng source material ang pangalang Jesus bilang hindi lang pagkakakilalan kundi isang kompletong operating system. Magandang term yan, operating system. Tingnan mo yung saklaw. Una, sabi sa 1:14:14, sa pamamagitan ng pangalang ito, dinidinig ang mga panalangin. Napaka-direct nung claim. At hindi lang yan, sa parehong kabanata sa 1:14:26, idinagdag na sa pangalan ding ito, ipinapadala yung banal na espiritu. So, hindi lang para sa paghingi, kundi para din sa pagtanggap? Oo, ang pangalan ay nagiging mekanismo para sa divine presence. Tapos, mayroon pang proteksyon. Sa 1:17:11-12, may isang panalangin doon na nagsasabi, sa pamamagitan ng pangalan, ingatan mo sila. Parang kalasag? Parang isang kalasag o santuaryo. So, mayroon na tayong communication, presence, at protection. Parang kompletong spiritual toolkit. Bukod diyan, idinidiin din na yung pangalan ni Jesus ang daan para makatanggap ng buhay. Binabanggit sa Juan 20:31 na ang layunin ng pagsulat ay para maniwala ang mga tao. At sa paniniwalang yon, magkaroon sila ng buhay sa kanyang pangalan. Eksakto. Ang mismong buhay na walang hanggan ay nakakabit sa pangalang yan. At syempre, yung isa sa mga pinakapundasyon, kapatawaran. Sa unang Juan 2:12, sinasabi na ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na dahil sa kanyang pangalan. Ganon din sa Lucas 24:47. Yung pagsisisi at kapatawaran ipapangaral sa kanyang pangalan.
Parang ito yung legal na batayan para ma-wipe clean ang slate. Oo, yung legal basis. Ang fascinating pa dito, hindi lang ito tungkol sa mga benepisyo para sa mga sumusunod. Ang kapangyarihan ng pangalan, ayon sa Lucas 10.17, umaabot kahit sa mga kalaban sa espiritual na mundo. Yung sabi ng mga alagad. Oo. Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumusuko sa amin sa iyong pangalan. Ipinapakita nito yung saklaw ng otoridad, hindi lang panloob, kundi panlabas din. At dito na siguro papasok yung pinakamabigat na claim sa lahat. Galing sa mga gawa 4.12, isang napakatanyag na talata. Oo, alam ko na yan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa sangkatauhan kung saan maaari makanit ang kaligtasan. Ito na yung pinaka-eksklusibong pahayag. Walang plan B. Hindi sinasabing isa ito sa mga paraan. Ang iginigiit ay ito ang taning paraan. Eksakto. Kung pagsasama-samahin natin yan lahat, ang larawang ipinipinta ng teksto ay ang pangalang ito na minana sa pagiging nilalang ang siyang nag-iisang channel. Isang exclusive conduit. Oo, lahat ng biyaya, kaligtasan, kapangyarihan, proteksyon, buhay, kapatawaran, at yung ugnayan sa Diyos, dadaan lahat sa pangalang Jesus. Walang ibang pinto. Ang pagiging tao niya ay hindi lang basta act of humility, isa itong napaka-strategic na legal na hakbang para mamana ang isang pangalan na magiging universal key. Tama. At dito palalong lumalalim yung usapan. Dahil sa pagiging nilalang niya, hindi lang pangalan ang nakuha niya. Sabi sa Mateo, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pero may mas malalim pa riyan. At dito na pumapasok yung isa sa mga mas komplikadong koneksyon sa source. Sige. Ang nakakaintriga ay kung paano ikinokonekta ng teksto yung kanyang pagiging nilalang, partikular ang pagiging anak ng tao, o bagong Adan sa pagtanggap niya ng Ano? kapangyarihang humatol. Ayon sa Juan 5.27, binigyan siya ng otoridad na humatol dahil siya ang anak ng tao. Sandali, bakit yun ang dahilan? Bakit ang pagiging tao ang nagbibigay sa kanya ng karapatang humatol? Akala ko ba, bilang Diyos, may karapatan na siyang humatol in the first place? Magandang tanong yan. At yung paliwanag sa source ay tungkol sa konsepto ng patas na paghuhukom. Fairness? Oo, fairness. Para maging isang lehitimong hukom ng sangkatauhan, kailangan mo munang maranasan ng pagiging tao. Naranasan niya yung tukso, sakit, pagod, lahat. Lahat ng limitasyon ng isang mortal. Kaya sa araw ng paghuhukom, walang makakapagsabi sa kanya na hindi mo kami naiintindihan. Ang kanyang pagiging anak ng tao ang credentials niya bilang hukom. At ang kapangyarihang ito, ayon sa paliwanag, may dalawang bahagi. Okay, dalawang bahagi. Paanong naging dalawa yan? Oo, at ito yung crucial na punto. Ang unang bahagi ng paghatol ay naganap na sa krus. Sa krus? Oo. Ang pangalawang bahagi ay yung paghatol sa mga makasalanan sa apoy sa hinaharap. Hindi ito basta kapangyarihang magparusa lang. Proseso siya. Paano nangyari yon? Paano ang krus na simbolo ng kaligtasan para sa marami ay naging instrumento rin pala ng paghatol? Medyo parang magkasalungat pakinggan. Alam mo, nung una kong binasa yan, medyo natagalan din ako. Kasi yung ideya na ang krus ay simbolo ng paghatol at kaligtasan ng sabay, counterintuitive talaga. Oo. Pero ang paliwanag ng teksto ay ganito. Ang krus ang ultimong pagpapatunay sa katotohanan ng mga utos ng Diyos. Para sa mga lumalabag sa utos, ang krus ang ebidensya ng resulta ng pagsuway, kamatayan. Simbolo ito ng hatol. Okay. Pero para sa mga sumusunod sa utos, ang krus ang nagiging daan patungo sa buhay na walang hanggan, isang pangyari, dalawang magkaibang resulta, depende kung saang panig ka. Ging isa siyang taong nakikita at nakakasalamuha. Sinasabi sa teksto na biglang nawala yung takot ng mga tao na makita ang Diyos. Yung takot na baka mamatay sila. Oo, sa lumang tipan, ang makita ang Diyos ng harapan ay halos tiyak na kamatayan. Pero ngayon, heto isang Diyos na naglalakad sa kalye. At dito, lumalabas yung isang napakahalagang tanong na itinaas ng material. Anong nangyayari kapag nawala yung takot sa isang makapangyarihang nilang? Anong sagot? Ayon sa argumento, dito lumabas ang tunay na kulay ng lahat.
Ito ang naging pinakamalinaw na litmus tests. Dahil nawala yung takot sa biglaang kidlat mula sa langit, nahati ang mga tao sa dalawa base sa kung ano talaga ang nasa puso nila. At ano yung dalawang grupong yon na lumabas? Mga tunay na sumusunod sa utos, kahit na ang Diyos ay nasa anyong mahina at mortal, iginalang pa rin siya. Nakita nila ang kabanalan sa kabila ng ordinaryong anyo. Okay. Sa kabilang banda, yung mga hindi sumunod sa utos, sinamantala nila yung tila kahinaan na yon. Ang Diyos na dating kinatakutan nila, abot kamay na nila ngayon, at ang ginawa nila, ipinako siya sa krus. Wow. So yung pagiging tao niya ay naging isang filter. Isang filter na naglantad kung sino talaga ang sino. Parang isang malaking social experiment. Alisin mo yung aura ng kapangyarihan at yung banta ng parusa at doon mo makikita kung ano talaga ang nasa puso ng mga tao. Respeto ba na galing sa pag-ibig o pagsunod lang na galing sa takot? Pero para sa isang kritiko, hindi ba yan parang unfair test? Parang isang CEO na nagpaganang na janitor tapos sinisante niya lahat ng hindi nagpakita sa kanya ng respeto. Yan ang isang napakagandang punto de vista. Ang isasagot ng source dyan ay hindi ito tungkol sa pagdemand ng respeto para sa isang nakatagong posisyon. Ah, okay. Ang test ay tungkol sa reaksyon sa kabanalan at katotohanan mismo, kahit na nasa simpleng anyo. Yung mga turo niya, yung mga gawa niya, yan yung mga pamantayan. Ang pagtanggi sa kanya ay pagtanggi sa mga prinsipyong yun, hindi sa isang hidden title. Gets ko. At yung lohikang to, ayon sa source, ipinagpatuloy sa karanasan ng mga tagasunod. Paano naman yun? May talata ron sa Mateo, ipinapadala ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ang implikasyon ay kapag ang mga banal, na mahina at parang mga tupa ay ipinadala sa gitna ng panganib. Doon din malalantad ang tunay na paninindigan nila. At pati na rin yung tunay na kulay ng mga lobo. So, isa na namang litmus test pero para naman sa mga tagasunod niya this time. Eksakto, nahahati ulit sila sa dalawa gamit ang parehong prinsipyo. Ang mga tunay na sumusunod, kapag nahaharap sa pag-uusig, handang ibigay ang buhay nila. Sila yung mga tupa ng tapat. At yung mga hindi tunay. Yung mga hindi tunay, kapag naiipit na, itatakwil ang pananampalataya para iligtas ang sarili nilang buhay. So, yung pagsubok ay tuloy-tuloy na proseso ng paglalantad. Okay, kung pagdudugtong-dugtungin natin lahat ng ito, mula sa pagbabawas ng sarili, sa pagmamana ng pangalan, hanggang sa ang pagiging tao niya ay naging isang pagsubok, ano yung kabuang larawan na ipinipinta rito? Kung ikokonekta natin yan, ang ipinapakita ng source ay ang buong prosesong ito mula pagiging nilalang hanggang krus at sa karanasan ng mga tagasunod ay isang malawakang paglalantad ng katotohanan. Hindi lang kaligtasan, paglalantad. Oo, hindi lang ito plano para sa kaligtasan, plano ito niyang paghahayag. Ang lahat ng nangyari ay nagsisilbing pangangalap ng malinaw, detalyado at hindi matutulang ebidensya para sa huling paghuhukom. Teka, so parang sinasabi mo na ang lahat ng kaganapan 2,000 years ago ay isang malawakang evidence gathering para sa isang cosmic na paglilitis? Sa isang paraan, oo, yun ang lohika ng teksto. Binabanggit doon yung tungkol sa Great White Throne Judgment, yung huling paghuhukom. Okay. Ang argumento ay, sa araw na yun, lubos na mauunawaan ng lahat kung bakit inililigtas ng Diyos ang ilan at hinahatulan ang iba. Walang magiging tanong, walang hindi ito patas. Bakit? Dahil lahat ng ebidensya ay nailatag na sa kasaysayan, ang reaksyon ng bawat isa sa Diyos na laging tao, sa mga turo niya, sa mga tagasunod niya, ay naitala na. Parang sinasabi ng source na ang kasaysayan mismo ang magiging pangunahing testigo. Ang mga kilos at desisyon ng mga tao nung ang Diyos ay naglalakad sa lupa bilang isang mahinang nilalang. Yun ang ebidensya. Eksakto. Iyan ang konklusyon ng argumento. Hindi magiging arbitraryo ang pagkatolo dahil ang pamantayan ay naipakita na sa pinakamalinaw na paraan. Yung tanong na sinagot ng kasaysayan ay hindi lang naliniwala ka ba sa Diyos? Hindi ganun kasimple. Hindi. Ang tunay na tanong ay, paano mo tinrato ang Diyos na iyon nung siya'y naging mahina, abot kamay at tila ordinaryo? Ang sagot sa tanong na yan, na naisulat na sa kasaysayan, ang siyang magiging batayan ng lahat. Sa ating paghimay, nakita natin ang isang napakadetalyadong argumento. Ang pagpili ng maging nilalang ay hindi lang simpleng sakripisyo. Hindi talaga.
Ito ay isang masalimuot na proseso ng legal na pagmamana ng pangalang Jesus, isang all-access key. At ang mismong akto ng kanyang pagiging tao ang nagsilbing pagsubok na naglantad sa tunay na kalooban ng bawat isa. At ang pinakasentral na ideya na dapat mong tandaan mula rito ay ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagligtas, kundi nagbunyag, naglantad. Inalis yung takip. Oo, inalis nito ang takip ng takot at ang lumabas ay ang tunay na katangian ng sangkatauhan. Inilantad nito ang reaksyon ng nilikha kapag kaharap nila ang isang Diyos na tila walang kapangyarihan. Bilang pangwakas, heto ang isang kaisipan na iiwan namin sa iyo batay sa lohika na ating sinuri. Kung ang pagiging nilalang ng Diyos, ayon sa argumentong ito, ay isang paraan para alisin ang takot at ilabas ang tunay na saloobin ng lahat, ano kaya ang ipinapahawatig nito tungkol sa ugnayan ng tunay na kapangyarihan at ng kusang loob na pagpapakumbaba sa ating sariling mga buhay?